Unang-una, kailangan mong maintindihan na God is not under our power. We are under God's power. Hindi ko muna nalangin tayo, paghingi mo, agad-agad may obligasyang bigyan kanya agad. Although, nagaganap yun na pagkakailangan mo na, ibibigay sa'yo ng Diyos. Pero kung halimbawa, hindi binibigay sa'yo, mag-iisip ka sa Biblia. Ba't kaya hindi binibigay? Maraming dahilan. Isang dahilan, hindi pa panahon. No, isang dahilan yon. Basahin natin ang 6:2, ikalawang Korinto. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Sabi ng Diyos dapat maintindihan natin ng Diyos Minsan di natin iniintindi ang Diyos Sabi ng Diyos, sinasabi niya, ang Diyos ang may sabi, sa panahong ukol kita'y pinakinggan. Ang Diyos pala, may panahong ukol. Hindi siya pwedeng pabigla-bigla na kahit hindi panahon. Halimbawa, gusto ko na pong mag-asawa, tatay may gatas pa labi mo, gusto mo lang mag-asawa. Para mga bata ngayon, 13 anyos, 12 anyos, umaalembong na. Gusto na ng lalaki. Wala pa, hindi pa sa panahon yun. Hindi pa dapat, parang ganon, kapatid. Ikaw man, ang anak mo, sabi, nanay, mahal ko po si Fred. Nonoy, sige na, payagan nyo na ako. Nonoy, mahal ko po si Fred. Alam mo namang hindi pa panahong ukol. Papayag ka ba? Basahin natin ang unang Korinto 7, versikulo 36. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila. Tamo kapatid, may panahong ukol Kung halimbawa, yung anak mo nagwawala, gustong mag-asawa, pinipigilan mo, bata pa. Kung sumapit na ang kanyang katamtamang gulang at kailangan sundin na niya ang kanyang maibigan, bayaan mo siyang mag-asawa, hindi ka nagkakasala.